Welcome back mga Lodi, maraming salamat sa suporta nyo sa channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe pa-subscribe naman, like at share para updated kayo. Simulan na natin. Nasa loob ng banyo ang ating bida at tuwang-tuwang pinagmamasdan ang pinagbago ng katawan niya simula nang siya ay nag-training. Effective talaga ang training. Sa palagay ko nagkaroon ako ng kaunting muscle at nag-improve din ang stats ko. Saad niya habang nakahawak sa kanyang braso na tila may muscle daw. At higit pa roon, habang ako ay nasa loob ng training room, nagkaroon ako ng impormasyon tungkol sa bibisitahing dungeon ng Academy. Dagdag niya, ang nasabing field trip ay sa susunod na linggo na, ang sabi ay malapit ito sa paligid ng Shepherd of Light Tower, na naklasify bilang isang lowest difficulty na dungeon. Ang sabi pa nila magkakaroon ng personnel upang bantayan ang mga estudyante. At kapag may nangyaring hindi inaasahan ay naroroon din ang mga professors. Hindi ba tila lumalayo sila dahil sa Everton, wika niya? Sa katunayan, ng mga nakalipas na linggo, ang ating bida ay naghanda para sa pag-atake ng Everton. Ang iyong baradong blood vessels ay nagbukas. Ang iyong mana circuit ay patuloy na nag-i-stimulate para protektahan ang circuit. Ang umiikot na bilis na nagsi-circulate sa mana sa loob ng iyong katawan ay tumataas. Mga notice na natanggap niya nitong mga nakaraang linggo. Salamat na lang din sa tulong ni Master Bomjun at hindi lamang physique niya ang na-improve kundi tumaas din ang bilis ng operating mana niya. Salamat sa training. Dahil ang mga low-level na immersion ay wala ng epekto sa aking katawan. Sabi ng ating bida. Ngayon, pwede ko nang gamitin ang intermediate level ng immersion, tama ba? Tanong niya sa kanyang sarili. At mahina lamang ito, pero may improvement pa rin sa alchemy. Kaya gumawa ako ng intermediate class potion at inilagay ko ito para sa auction, pagpapatuloy niya. Nakasakay ang ating bida sa isang public transportation vehicle habang may chini-check sa kanyang mobile phone. Meron siyang 238,762,000 won na pera. Sapat na ito, isip niya habang nakatingin sa mga numerong makikita sa kanyang mobile phone. Nagtungo ang ating bida sa isang artifact department store at siya ay namangha sa mga nasilayan ng kanyang mga mata. Hindi ba't isa itong extremely rare class na espada? So, nagkakahalaga ito ng 3 billion won? Doon na lang tayo sa next item. Bulalas niya. At nakabili naman ang ating bida ng high-quality equipment gamit ang perang kinita niya sa pagbebenta ng potions. Nakatanggap naman siya ng notice na nagsasaad na ang kanyang swordmanship skill ay nag-improved. Lubusan niyang minaster ang paggamit ng espada, at kaya na niyang mag-practice ng swordmanship kahit tulog. Ang espada ay tila gum-on. Saad niya habang may suot-suot na bracelet. Ang extraterrestrial bracelet na may rare na grade, ang magic bracelet na ito ay may kakayahang baluktutin ng space at kayang bumuhat ang may suot nito ng hanggang 200 kilo na bagay. Hindi ito magiging problema, hindi ko siya magagamit kaagad, pero kung mapapa-improve nito ang aking abilidad ay ayos na din, wika niya. Kawawa naman ang mga baliw na Everton. Mukhang hindi na nila ko kakailanganin, mayabang na wika na may bilib sa sariling ang ating bida habang pineflex ang kanyang lumalaking mga biceps. Lingid sa kanyang kaalaman ay tawang-tawa naman si Eden sa kanya habang pinapanood siya nito sa monitor. Hihihi, anong ginagawa niya? Tawang saad ni Eden. Ang bagay na tinatawag na hero's ability ay mahirap at malungkot, wika ng ating habang nakataas pa ang mga kamay. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang nakawin ko ang lahat ng skills mo? Tanong ni Eden. At biglang nagring ang telepono ni Jungmin. Bakit tumatawag si Master? Tanong niya. Hello? Ano, Master? Oo, iyon ay Academy field trip, sagot niya. Ang association ay nanghingi ng pabor sa akin, sinabing nararapat na ang kaligtasan ng mga estudyante ay mahalaga. Nag-decide akong pumunta doon bilang chief manager. Wika ng master habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Napaisip naman si Jungmin na meron namang mga high-ranking personnel at professors din doon. Bakit kailangan pa si master doon na ito ay isang lowest grade dungeon lamang? Gusto ko din pumunta, sagot ni Jungmin. Ibig sabihin, ito ay magiging extremely safe, isip niya. Ikaw, bakit naman? Tanong ni master. Siyempre, kasi, paano ko ba sasabihin ito?
Tumigil ako sa academy habang naniniwala sa'yo, hindi man lang ako pwedeng makapangarap na pumunta sa dungeon trip habang wala pa akong attacker license. Pagpapaawang wika niya. Sa panahong ito, nais ko din maranasan ang ganon. Pagpapatuloy niya. Ano, sinisisi mo ba ako ngayon? Inis na sagot naman ni Bomjon. Hindi naman master. Ang iyong tagasunod ay nararapat lamang na maka-experience ng dungeon kahit isang beses lang, pilit niya kay master. Hindi naman dapat subukan na ma-experience ito. Pero, naabot na niya ang level kung saan kaya na niyang tapusin ang isang lowest level dungeon ng mag-isa. Isip ni Bomjon. Sige na nga, pwede ka na pumunta. Pero kailangan daw maikit ka lang sa akin. Wika ni Master. Sa wakas, tuwang saad ni Jiangmin. Ikaw bata ka, huwag mong kakalimutan na ang dungeon sa susunod na linggo ay extension ng training mo, sabi ni Bomjon. Opo, tugon naman niya. Isang linggo na ang nakalipas. Isang gabi, abala sa mobile phone niya si Jiangmin. Kita tayo bukas, guys. I-spoil ko na kayo, baka magulat kayo eh. Saad niya sa chat. Anong sinasabi mo? Sandali, pupunta ka rin ba sa dungeon trip bukas? Wika ng isa niyang kachat na tila si Yuna. Oh, paano mo ginawa yun? Huwag mong sabihin sa akin na lalabas ka doon bilang isang monster. Pang-aasar ng isa na tila si Taemin. At patuloy silang nag-usap sa chat hanggang sa makatulugan na din nila ito. Sa kabilang banda, may isang taong nakasuot ng pula ang nagwika. Natitiyak kong nahulog siya sa aking bitag. Ang reaction ay nawala. Anong nangyari? Saad nito na ang pinatutukuyan ay si Yuna. Number 10. Handa na ba ang mga plano? Wika ng isa sa mga Everton. Oo, inihanda ko na ulit ang mga binhi. Kapag ibinaba nila ang kanilang paghahanda dahil isa lang itong lowest grade dungeon, magtatanim ulit ako ng mga buto. Saad ni number 10. Kailangan mo ng pagbayaran ang iyong pagkakamali ngayon ng kamatayan. Handa ka naman, hindi ba? Tanong muli nito sa kanya. Oo, palagi ko yan tatandaan. Sagot niya. Buti naman, sige at umalis ka na number 10. Dagdag nito, selyo sa harap ng kabiguan. Pagkalipol sa harap ng imposibilidad. Sumpa sa harap ng kamatayan. Itanim ang mga buto. Para kay Everton, sabay-sabay nilang wika na tila orasayon habang nakataas ang mga kamay at makikitang meron silang mga tato na magkakaparehas. Kinabukasan, sa malawak na grounds ng academy ay nakaupo mag-isa ang ating bida sa isang bench. Masyado ba akong maaga? Hikab-hikab niyang sabi. Biglang siyang napalingon sa kanyang likuran nang may kumalabit sa kanya. Hello boss. Anong ginagawa mo ito? Tanong nito habang nakangiti sa kanya. Oy, Seren. Ikaw, anong ginagawa mo ito? Nandito ka ba para sa field trip? Tanong niyang pabalik dito. Oo, isa ako sa mga napili dahil nakatanggap ako ng scholarship. Hihihi. Kanino nga ba akong estudyante ulit? Saad nito. Ha, ganun ba? Ha ha ha. Asiwang sagot ni Jiangmin. Kapag isinantabi ko sina Yuna at Taemin, kapag may nangyaring masama, sigurado akong mapapahamak si Seren. Isip niya. Jiangmin, sabay na tawag sa kanya ni Taemin at Yuna. Hi, Seren, nandito ka din pala, wika ni Taemin. Seren, hi, sabi naman ni Yuna. Sabi mo kahapon sa group chat ay dadating ka, pero totoo ba to? Pwede bang mag-participate ang mga dropout? Tanong ni Taemin. Ayun ba? Ngiting sagot niya. Dropout? Hindi ba on leave ka? Tanong ni Seren. Hindi mo ba alam? Nag-dropout si Jiangmin kasi nakakuha na siya ng teacher niya. Sabat naman ni Taemin. Patawa-tawa lang ang ating bida habang tila nag-aalborotong bulka namang nakatingin sa kanya si Seren dahil hindi ito na-inform sa kaganapan sa kanyang buhay. Boss, totoo ba on? Sino ang nakuha mong teacher? Usisa ni Seren. Ha, yun ba? Muling sagot niya na wala nang masabing iba. Bigla naman nagulat si Seren dahil sa kanyang nakita. Wow! Ang lalaking iyon. Hindi ba't siya si Choi Bomjon? Bulalas nito. Naghiyawan naman ang mga estudyante sa pagdating ni Master. Ang lalaking iyan ay pupunta sa dungeon kasama natin, wika ng tatlo na tuwang-tuwa sa kanilang nakikita. Hindi ko pa pala nasasabi sa kanila, isip ni Jiangmin. Napakaastig naman talaga niya, saad ni Taemin. Bakit parang papunta siya dito sa atin? Tanong naman ni Yuna. Oh, ayokong makakuha ng atensyon.
Umuwi na lang kaya ako, isip ni Jungmin na nagtakip ng mukha dahil nahihiya siya. Hoy, Han Jungmin. Dapat binabati mo ko kapag nakikita mo ko, saad ni Bomjun. Huwag mong sabihing nagkukunwari kang hindi mo kilala ang master mo, dagdag nito. Hindi Guys, magbigay kayo ng galang, siya ang aking master, wika niya ng may asiwang ngisi sa kanyang labi. Hindi naman makapaniwala ang tatlo sa sinabi ni Jungmin. Master mo si Choi Bomjun, sigaw ng tatlo sa gulat. Ang galing naman. Si Sir Bomjun ang master mo, sigaw na wika ni Seren. Paano kayo nagkakilalang dalawa? Excited na tanong naman ni Taemin. Ano ito? Sinekreto mo ba talaga ito? Pagtatampong wika naman ni Yuna na nakausli pa ang nguso. Pakiusap, isa-isa lang ang tanong. Mangiyak-ngiyak na saad naman ang ating bida. Naglalakbay na ang mga estudyante ng academy at sila ay nakasakay sa iisang bus. Nang makarating na sila sa dungeon ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mga estudyante at pumasok na sa loob, ganun din sina Jungmin. Habang naglalakad sa loob ay nakatanggap siya ng notice na nakasaad ay nakapasok na siya sa Night of Spring. Ang kontaminadong magic power ay pinipigilan siya. Ang hero's mana ay pinupurify ang kontaminasyon. Sa loob ng dungeon ay mapapansin ang usok na nakapalibot sa kanila tanda na kontaminado nga ito. Medyo iba ito sa sinabi mo kanina Yuna. May sinabi ka ba tungkol sa gubat? Tanong ni Taemin habang nagmamasid sa paligid. Nasa maling daan ba tayo? Dagdag na tanong naman ni Seren. Oo nga. Ang lugar na ito ay weird, sa palagay ko dapat nating sabihin sa professor ito. Sinabi nila na pupunta tayo sa lowest grade level. Sa aking palagay ang dungeon na ito ay nagbago ng level. Sagot naman ni Yuna. Hala, nakakatakot naman. Gusto ko na agad lumabas dito. Dapat magsama-sama tayo, wika naman ni Seren. Hindi nga ako makapanood ng mga nakakatakot na palabas Dagdag nito habang nanginginig-nginig pa. Sa di kalayuan ay nakatanaw naman ang ingeterong si Yugil kay Jungmin. Han Jungmin, ang mahinang yan ang kanyang napiling estudyante. Bakit? Paano? At bakit nandito yang dropout na yan? Naiinis talaga ako sa kanya, saad ng bitter na si Yugil. Nakatanggap muli ng notice ang ating bida na hinahango nito sa orihinal na kwento ang tungkol sa Night of Spring. At ang original na author ng kwento ay na-activate na. Night of Spring? May ganito ba sa nobela? Tungkol naman saan kaya yon? Isip ni Jungmin habang patanjin tingin sa paligid. Nabigla naman si Jungmin sa kanyang nakita na papalapit sa kanila. May isang itim na usok na papalapit sa kanila at tunog ng mga boses na tila nanggaling sa ilalim ng lupa. At nang tignan pang maigi kung ano ito doon nila nakita ang mga taong tila mga zombie na naglalakad patungo sa kanila. Tao, mga buhay, saad ng mga ito. Ano ang mga yon? Sigurado akong wala ang mga yan noong preliminary inspection, saad ng isang professor na halatang takot. Lahat kayo, maging mahinahon kayo. At huwag kayong maghihiwalay-hiwalay, wika ni Master. Ang mga katawan, mainit na mga katawan, at ang puso. Hehehehe, saad ng mga taong tila zombie. Napapalibutan ng maitim na usok ang paligid at hirap silang matukoy kung saan magmumula ang mga tila zombieing mga nilalang na ito. Mga multo. Naalala ko na ngayon, biglang isip ng ating bida. Handa naman umatake ang mga professor maging si Master sa kung anong papalapit sa kanila. Nagpanik ng kaunti ang ating bida nang makita niyang handa na ang pag-atake ng kanyang mga kasama. Hindi. Kung tama ang natatandaan ko, ang episode na ito ay, putol, niyang isip at biglang tinawag si Master. Sir, tawag niya. Huwag niyo silang aatakihin kahit anong mangyari, saad niya. Nagulat naman si Bomjun at nagtaka. Huwag atakihin. Anong ibig mong sabihin? Ito ay dungeon. At ang mga iyon ay mga evil spirits. Saad ni Master. Alam kong ang mga itsura nila ay nakakatakot pero tignan nyo hindi nila tayo inaatake, pagpapaliwanag ni Jungmin. Mga tao, mga maiinit na katawan, tumitibok na mga puso, paulit-ulit na wika ng mga evil spirits na mukhang mga zombie. Kung nasa isip nilang atakihin tayo, dapat inatake na nila tayo nang nakita pa lang nila tayo, tuloy niyang pagpapaliwanag. Nakatanggap naman siya ng notice na ang adventurers ay hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga sinabi. Paano ka naman nakakasiguro dyan? Tanong ni Master. Siyempre,
Ito ay isang episode na aking isinulat, isip ni Jungmin. Ang Night of Scream na episode ay nabibilang sa easy difficulty. Ito ay sementeryo ng mga kaluluwang namatay pagkatapos magdusa sa kanilang mga buhay dahil sa mga tagasunod ng demonyo. Ang mga kaluluwang puno ng sama ng loob at may pagnanais sa katawan ng buhay pa. Maaaring bigyan sila ng katahimikan ng hindi nakukuha ang iyong katawan. At kapag ikaw ay nabigo at sila ay iyong inatake, lahat ng mga patay sa kagubatang ito ay magiging evil spirits at hahabulin ka hanggang sa mamatay ka. Nabasa ko ito sa libro dati. Hindi sila mga evil spirits sa ngayon, pero kapag inatake natin sila, may mangyayaring hindi maganda. Pagpapaliwanag niya, Director Choi, anong ginagawa niyo? Sigaw ng isa nilang kasamahan. Maniniwala ka ba sa mga sinasabi ng batang iyan? Dagdag nito. Nakatanggap siya muli ng notice na nakasaad na ang Adventurer's Eye ay nahanap na ang katotohanan sa kanyang mga sinabi. Huwag natin silang atakehin muna ngayon, wika ni Master. Maging alerto na lang tayo kung sakaling aatakihin nila tayo, dagdag niya. Nagulat naman ang lahat sa naging desisyon ni Master. Anong sinasabi mo? Lahat dito ay nag-aalala na. Kukunin mo ba silang lahat at gagawing mga estudyante din? Sigaw ni Yugil. Mamaya ko na aasikasuhin ang lahat ng reklamo nyo, seryosong wika ni Master. Natameme naman si Yugil sa sagot ni Master. Hoy! 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 Ang sinabi ng batang ito ay totoo. Saad ng Head of Swordmanship Department. Alam kong nag-aalala ka sa iyong tagasunod, pero nakakalimutan mo ata na ang pangyayaring ito ay para sa kaligtasan ng mga estudyante, hindi ba? Dagdag nito. Inaasahan ko na isang huwara ng iyong tagasunod, pero sa tingin ko ay sinabi niya lang iyon dahil siya ay takot lamang. Pagpapatuloy nito, hindi ko iyon sinabi dahil natatakot ako, sabat naman ni Jungmin sa isang tabi. Mahirap sabihin sa inyo ang rason, pero hanggat maaari ay pwede nating gawing mahinahon ang kanilang sama ng loob, malulupig natin ang dungeon ng walang nasasaktan na kahit na sino. Saad niya. So ang ibig mo bang sabihin ay papuntahin natin mga kaluluwang iyon papuntang langit, pang-aasar na sabi nito. Oo, sagot ni Jungmin. Nakakatawa ka namang bata ka. Gusto mo bang paniwalaan ko ang mga sinasabi mo? Asar na wika nito. Okay. Maging mahinahon ang lahat. Meron pang mas higit na pakikipaglaban sa isang labanan sa loob ng dungeon. Sa nakikita nyo, merong mga evil spirits na hindi kinakailangang atakihin. Sa ngayon, maghanap tayo ng paraan para lupigin ang dungeon na ito. At pakiusap, maging mahinahon ka Department Head pag-aawat ni Master. Sa wakas, napigilan ko silang atakihin ang mga multong iyon sa ngayon. Isip ni Jungmin. Naiintindihan ko naman ang nais mong sabihin. Naintindihan ko talaga. Pero ang katawan ko ngayon ay nakakaramdam ng excitement. Ngiting wika nito at nilagpasan ang kinatatayuan ni Master sabay atake sa mga kaluluwa. Nagulat sina Master at Jungmin sa ginawa ng head ng Swordmanship Department. Huwag mo silang aatakihin, sigaw ni Jungmin, ngunit huli na ang lahat. Hindi na niya napigilan ang ginawang pag-atake. Iwinasiwas nito ang kanyang espada sa mga nakatayong spirito at tinamaan niya ang mga ito. Hindi, sigaw ni Jungmin sa nangyari. Haha, natapos ko na ito ng ganun kadali. Pinipigilan mo kami na gawin ang napakasimpleng gawain na iyon, kung nasaktan ang mga estudyante, magiging responsibilidad mo ba sila? Wika nito nang nakangiti pa. Dapat pinigilan ko siya kahit anong mangyari, bakit bigla siyang umatake? Tanong sa isip ni Jungmin na napaluhod sa pagkasawi. Department Head, nakalimutan mo na ba kung sino ang responsible dito sa dungeon? Saad ni Master. Anong sabi mo? Naniniwala ka ba sa batang yan? Tanong nito. Sa loob ng dungeon, kailangan mong i-suspect ang lahat at tratuhin silang mga kaaway. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsulat nun sa iyong libro, tama ba? Pang-aasar na tanong ni Yugil kay Master. Alam mo kung paano tratuhin ng mga leaders ang kanilang team members na hindi pinapansin ang kanilang utos at kumikilos ng kanila lang? Tanong pabalik ni Master kay Yugil. Nagpanik naman kaagad si Yugil sa tanong ni Master. Nakatanggap naman ng notice ang ating bida na nakasaad na nagkaroon ng biglang twist ang mga susunod na episode. Ang difficulty ng episode ay maa-adjust. Ang difficulty level ay mababago mula low papunta sa intermediate, wala ng oras, mag-uumpisa na ito. Isip ni Jungmin. Pinatay.
Pinatay ang kaibigan, wika ng mga espiritu at nagsisipagtakbuhan ito na tila mga natataranta. Bakit nag-aalangan si Director Choi Bom-jun tungkol dito? Tanong ng isang study auntie. Hindi ko alam. Sa palagay ko hindi sila marunong umatake. Sagot naman ng isa. Teka nga lang, sa palagay niyo ba tila pakapal ng pakapal ang fog? Usisa muli ng babaeng study auntie. Ano sa palagay mo? Kailangan na ba nating manjay alam? Tanong ni Master. Huli na ang lahat, sagot ni Jungmin. Nakatanggap muli ng notice ang ating bida na nakasaad na dahil sa maling diskarte, ang episode ng Night of Scream ay na-upgrade at naging Night of Nightmare. Lahat ng sama ng loob ay magtre-transform at magiging murderous intentions. At lahat ng mga multo sa kagubatan ay magiging evil spirits. Anong ginawa naming mali? Pinatay niyo ang kaibigan naming, papatayin namin kayong lahat, wika ng mga evil spirits na nagkaroon ng mga matatalas na mga ngipin na handang umatake sa kanila. Patayin sila, patayin sila, patayin silang lahat, patuloy na banggit ng mga evil spirits. Ang mga dating maltong nakatayo lamang ay biglang mga naging mababangis at umatake na sa kanila ngayon. Natakot ang lahat sa biglang pagbabagong yon, maging ang ingat-erong si Yugil ay napaupo sa takot. Ano ang mga nilalang na ito? Takot niyang tanong. Bigla naman napaupo ang department head na tila nahihirapan huminga dahil nakahawak siya sa kanyang leeg na parang may sumasakal sa kanya. Tila nabubulunan na sinasakal na wika ng department head. Department head, tawag ni Yugil. Hoy study auntie. Tawag ni Master sa study auntie at lumapit naman si Seren agad. Yes sir, wika naman ni Seren. Pwede bang pakidala siya sa may tabi? Magiging problema kapag namatay siya. Saad ni Master na ang pinatutukuyan ay ang umuubong department head sa kanyang harapan. Yes sir, sagot naman ni Seren na may pagsaludo pa. Isang mission, isip niya. Naging evil spirit sila, so pwede na ba akong makisali at tumulong? Tanong ni Master. Hindi ito gagana. Walang magiging silbi ito, pagharang ni Jungmin kay Master. Ipaubaya mo na ito sa akin, sagot niya. Alam ko ang tungkol sa dungeon na ito. Kapag umatake ka dito, pagpapatuloy niya. Wala ka pa din bang gagawin? Pasiga na sagot ni Master. Inaatake na nila ang mga tao, dagdag nito. Pwede pa silang mag-transform muli sa mas masamang nilalang pag ginawa nyo ito, pagpapaliwanag ni Jungmin. Gusto kong protektahan ang mga kaibigan ko gamit ang aking lakas. Palagi nila akong tinutulungan dati. Kaya pakiusap, paniwalaan mo ako. Kaya kung iligtas ang mga kaibigan ko, determinadong saad niya. Sige, suotin mo ito. Mang NG alam ako kapag hindi mo ginawa ng maayos ito, sabi ni Master sabay abot ng singsing kay Jungmin. Ang singsing na iyon ay ang illusion ring na may super rare class. Kayang baguhin ng singsing na ito ang itsura ng gagamit nito habang gumagamit ng mana. At kung kinakailangan, kayang gumawa ng madaming clones habang ginagamit ang mana. Bakit mo naman, saad ni Jungmin? Alam kong malakas ka na nagkukunwaring mahina o ano paman. Kailangan mong panindigan ang roleplay mo. Wika ni Master, saan mo natutunan ang salitang iyan? Salamat, ngiting saad ni Jungmin. Phew, ang sabi ko ay ako na ang bahala dito, pero, dahil mga naging evil spirits na sila, baka mabaigo ako dito. Pero dapat ako ang gumawa nito, matapang niyang saad. Dahil ginawa ko ang mga batang iyon. AMG batang iyon na inabandona ng kanilang mga magulang, at ginamit bilang pananggalang sa gera at ang iba ay namatayan ng magulang at namatay ng nag-iisa. Sapat na ang sakit na pagdurusa nila. Kaya hindi ito matatapos sa pamamagitan ng isang labanan. Ang kailangan ng mga batang iyon ay pagpapahinga. Isip niya habang papalapit sa mga evil spirit na suot-suot ang singsing. Ginamit din niya ang kanyang immersion at tinawag si Michelle Donor, ang Heretic of the Temple. Si Michelle Donor ay isang figure na ginugol ang kanyang kabataan sa ilalim ng pagpapatnubay ng mga priest sa isang maliit na templo. At habang siya ay naruroon at nabubuhay bilang isang priestess, sa labas ng templo ay nakasagip siya ng maraming kaluluwa na may sama ng loob. Pagkatapos makatanggap ng isang revelasyon sa isang Lightbringer, nagtagumpay ako sa pag-immerse sa isang low-class priest kanina, pero si Michelle ay isang priest na may higher level. Hindi ako sigurado kung magtatagumpay ba ako. Isip niya,
Nakatanggap naman siya ng notice na nakasaad na nahanap na siya ng Lightbringer at nagtataka ito kung sino siya. Lightbringer. Hindi ko inaasahan na makikita si Prina ng ganito, saad niya habang nakatingin sa kanya ang isang malaking babae. Ipinagdarasal siya ng Lightbringer. Prina, pasigaw na sabi ni Ida na nagmamasid pa din kay Jongmin. Bakit nandyan siya? Tanong nito sa sarili. Ang baliw na ito, hindi lamang ang master ko, tapos ngayon kahit si Prina. Han Jongmin, sino ka bang talaga? Wika ni Idan. Pakiusap maging matagumpay ka sana. Ay mang dasal ni Jongmin. Salamat sa dasal ng Lightbringer, ang immersion ay magiging madali. Lumitaw ang isang Jinyuan Chuang Cross at hinawakan ito ni Jongmin. Ayon sa notice na kanyang natanggap muli, naging matagumpay ang pag-immerse ng intermediate difficulty character para sa kanya sa unang paglakataon. At biglang nagbago ang anyo ni Jongmin. Humaba ang kanyang buhok at naging blonde ito. Maging ang kanyang mga mata ay naging dilaw at ang kanyang kasuotan ay naging kasuotan ng isang priest. At napapalibutan siya ng golden aura. Dahil itong lahat sa illusion ring na ginawang Michael ang kanyang itsura. At ito ay nagre-representa ng divine power. Ang original author ng kwento ay perpektong nakasync sa target, ayon ito sa notice na natanggap niya. Hawak-hawak ni Jongmin ang cross at nakapikit at tila nagdadasal. Ang kapangyarihang ito, hindi ba't ito din ang ginamit niya sa kanyang unang pagsasanay? Pero mas makapangyarihan ito ngayon, gulat na saad ng master. Paanong siyang lumakas kagad sa loob lamang ng 2 linggo, pagtataka niya habang nakatanaw sa nakalutang na si Jongmin dahil sa kapangyarihan habang ang iba ay pilit na iniiwasan ang mga pag-atake ng evil spirits. Ang batang ito talaga ay isang halimaw, ngiting dagdag niya. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.